Magandang araw po, ito na naman ako, Dexter Works at your service. Salamat sa Panginoon at binigyan tayo ng pagkataon ng papagbahagi. Ang nangyari dito ay hindi ito umaandar, kaya nila dito ng may-ari. Tara, tingnan natin. Let's do this. Sabi ng may-ari, pina-start niya ng pina-start. Malapit na nga malubat yung battery. Ano kayang nangyari dito? Tingnan ko muna dito sa spark plug niya kung may kuryente yung ignition coil. Kasi may iba't ibang dahilan ang motor kapag hindi umaandar. Iba't iba yung causes niya. Trouble causes. Kaya i-troubleshoot natin to. Tanggalin natin ang spark plug. Kasi meron namang kuryente dun sa ignition coil. Maganda naman, malakas naman yung kuryente niya. Tapos yung spark plug. Pagka sira na itong spark plug, tingnan. Ayan, ang itim na. Ayan, oh. Napuno na yung electrode at saka yung sa gitna. Kaya pala, palitan natin to ng bago. Ito yung bago. Saka ito yung kasalanan, may kasalanan. Yung luma. Kabit ko muna itong bago. Kaya pala ayaw umandar. Napuno na yung spark plug na, nagka-oil fouled siya. Kabit ko muna to at subukan nating paandarin. Pag umandar to, ito may kasalanan yung spark plug niya. Nagka-oil fouled. Kung ganun, masira na yung piston niya at saka valve seal at saka piston niya. Umandar na siya. Ang bagong spark plug. Masira pala yun. I-check ko na rin dito sa air elements niya, airbox elements. Ayan, may tubig pala dito sa air cleaner box niya sa loob. Bakit kaya nagkaganito? Alamin natin bakit may tubig ito sa loob. Naku, ang daming tubig, oh. Parang container ito. Oh, meron pa sa loob, oh. Tubig at saka buhangin. Ang dumi nito. Nakakasira ng makina ito. Sisirain niya itong transmission niya. Ito pala yung may kasalanan, oh. Yung rubber niya dumikit dun sa air cleaner box sa itaas, oh, nabutas. Baklasin ko to para maayos natin. I-repair ko ito. Tanggalin ko tong buong air cleaner box assembly para malinis natin na maayos at saka ma-repair yung butas. Nabutas pala siya sa taas, kaya pumasok yung mga buhangin at saka tubig. Yan, oh, nabutas dyan dahil sa guma. Yung parang mudguard niya doon sa itaas. Lagyan ko muna ng electrical tip tong butas niya sa ilalim. Kasi para hindi tumagas yung 88 na ilagay natin mamaya. Lagyan natin ng 88 ito para mawala yung butas. Yan, may electrical tape na yan sa ilalim, hindi na yan tatagas. Hanggang dyan na lang yan 88 na yan. At saka yung gasket maker,
na 1101 para mawala ng tuluyan yung butas. Yan, tumigas agad yung gasket maker kasi naghalo yung 88 tsaka 1101 yung gasket maker. Tapos electrical tape, tinakpan ko ng electrical tape. Tapos nilagyan ko ulit ng 88 na parang shoes glue ito. Mas madikit pa sa shoes glue ito, 88. Nilagyan ko muna ulit ng electrical tape. Tapos ikabit ko tong hose niya sa air cleaner. Ibalik ko ito kasi tapos ko nang nilinis ito. Yan, malinis na. Saka na-repair ko yung butas niya sa itaas. Nawala na yung butas. Ayos. Ang linis niya. Wala na yung buhangin at saka tubig. Saka dito sa baba may buhangin pa na konti. Tapos i-drain ko itong gear oil niya dito. Kasi tingin ko maraming tubig at saka buhangin. Pumasok din dito Kasi kaugnay itong hose niya dito sa itaas. Saka airbox, may hose dito na nakausli. Hangina natin para malinis na malinis talaga. Diyan. Tapos lagyan ko ng gear oil. Yamalube gear oil. 100 ml. Diyan banda yung hose. Sa airbox naka-connect at saka dito sa gearbox. Takpan ko muna para hindi mapasukan ng dumi. Tapos ilagay natin tong bagong elements ng airbox. Ayan, malinis na. Safe na yung makina ni sir. At safety na rin yung gearbox niya. Tsaka yung mga bearings. Subukan nating paanda rin. Nagtanong si sir kung bakit daw ito binibidyo yung niya. Sabi ko naman,